Mula sa Juan 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya ay patay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga kabanats, eksakto na pong 7:43. Ang oras na yan, hatod sa Tukan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag. Bawal ang takot. Bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello! Good morning! Marhay na aga mga tugang! Buenos dias mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan! Iba na mga kabanat ang mga bashers, mga trolls, mga haters na mga pasilip-silip lang dyan, partner. Abay, gising-gising na, Radyo Banat na mga tugang, marata na kamo. Today is Wednesday. Aldaw po kita kunya din Miyerkules. Pitsa, ano kunya partner? 21, tama? 21 kan bulan na Enero 2026. Mag-iribanan po kita hanggang alas 9. Ako po si Benji Rivera at your service.
Live na live, hali po digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS DWLV 91.9. Sa mga talahapitan po kasi itong mga radyo. And syempre sa newsroom. Kay Balanta si Parikoy, partner Junil, sa technical, Boss Ariel Camarotti, and partner Stephen Fabis. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Si mga tinatamad pa dyan, ako, bago na, gising! Si Benji Rivera, Radyo Banat. Abay, gising-gising na mga kapatid. O yan na po ang mga may init pong mga bareta unyan na abangan po dito sa mga updates. Ano po? Abangan ta po itong mga may init na mga bareta unyan sa nasyonal. You should have heard this lockdown jailbird sing let it rock. Everybody let it rock. Si Idol Moye, si Senador Bong Revilla, balik kulungan. Sa mga tagahanga po ni Senador Bong Revilla, di po dito siya pagparahan napunta, balik siya sa Ublo. Dahil na raya si Senador Bong, ano? Parehong kaso. Kumbaga, parang Stephen, parehas jaywalking. Ha? Walang kadala-dala yung taong yan, ano? Kaiba lang po ni Senador Bong Revilla, mga tugang, yung mga na-involved pa din sa flood control program, mga taga DPWH. Talagang sabi po kan BJMP, kung saan po sinda ang mabantay, sinda po yung ma-facilitate kan pagkakakulong ni Senador sa kakanipong mga taga DPWH. Wala daw na special treatment. Wala daw special treatment, partner. Digdi sa mga nakakulong na ng mga taga DPWH na mga milyonaryo. Ang sabi, yan lang bigta, walang kang sa diri mong selda, partner. Special treatment na yan Oo. Dapat isalisid na duman sa mga ordinaryong preso, partner, di ba? Ibalisid na duman sa mga yung mga may kasong arog dinda, pero nakakulong sinda yung typical na nagsusuruan. Kung may pigsang saro, sigurado mauulakitan ka. O kaya naman may sore eyes. Yan po ang sinabi ni Presidente BBM na may mga makukulong. Pero bako niya na Christmas, talaga ang gobyerno may puso. Siyempre, Pasko, ipaparisto mo na ko. Kaya sabi ni BBM, bago magpasko, siguradong may mga makukulong na involved sa flood control. Kaya lang, Mr. President, mapasko man. Pwede naman na pakatapos na lang ng Pasko, partner, para makaibanan man ni yung mga akusado, hindi akusado, kundi yung mga iniimbestigahan duman po sa flood control. So yan ha. Kadakol pa po kitang mga bareta sa nasyonal. Ining si Congressman Barzaga, partner, natagtad din ng kasong libel. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Akala ko mga taga-radyo lang, partner, mga taga-media, mga vlogger ang nakakasuhan sa cyber libel. Pati palang congressman. Naku talaga
talaga kapag nag-akusar ka, partner, akusahan mo ba naman yung bistadong negosyo? Bilyonaryo akusahan mong nagsusuporta sa sarong grupo, political, nako, talagang, nako, negosyante yun No, cannot be, kaya si Barzaga nag-sorry. Nawara si nyaw. Ay, nako. Oras mga tugang, eksakto ng 7:53. Good morning sa mga Dabarkads. May naka-monitor al sa kuyang kabatch partner. Boss, Batch. Elizalde Azul partner. Good morning, Batch. Ingat. Saka ang sakuyang Dabarkads dyan sa Magaraw. Dabarkads tayo. Last week ba yun? Saturday? Napasyar kita dyan dyan sa pamilya Nopia sa Magaraw partner. Natawa lang kita din sweet corn. Talaga naman kaya nga di sweet corn tamahabis naman. Thank you, sir. Thank you. Narigaluhan ta siya din headphone, partner. Headphone. Kaya thank you very much sa sweet corn, bossing, ha? Favorite pa naman yan ni Tito Benji. Anyway, sa mga bareta, mga dabarkad sa Naga, sa lokal, partner, talagang abot partner, abot langit ang ngirit ni Congressman Nelson Ligacion, partner. Mga tugang, garo kinikritik mo dyan si Congressman Ligacion sa mga pag-umaw sa iya sa social media, partner. Lalo na kan mga trolls. Nahihinig mo yung giting tagumpay ko niya ni Ligacion Halos laman kang social media ang mga posts. Kan mga trolls, mga tao niya. May mga pag-umaw, syempre. Digdi po sa effort ni Congressman Ligacion na nakuha po si atensyon ni Secretary Vince Dizon. Yan po ang patubod niya. Pero sa mga nakakaaram, never, mayo dapat na ipasalamat. Pwede ba na sabihin ng okay yan na-open niya po yung usapin sa Andaya Highway. Kaya lang, partner, yan ang sinasabi mga kapatid. Pag hinaluan mo ng politics, mga tugang, politika, iba na ang dating. Araw kayan, ginagamit niya na pong grandstanding yang pong urulay sa Andaya Highway. Okay na, sige. Iyaon na kita dyan. Iyaon kita mga tugang sa sa panahon na talagang ang laban iba, partner. Ang laban ko dyan, mga tugang, sabi kan sa kuyang amigong political analyst, al sabi niya, iba ang laban sa 2028. Grabe ang mga propaganda. And grabe ang mga harambugan. Kaya kung ako, ika-partner, kung ako sa imo, magtaga-practice ka na maghambog. Taang laban na, partner, sa 2028, mga tugang, talagang, ibang klase na ang laban. Sabi ang kanda sa kuyang amigong political analyst Paricoy, kung kiniklaim ni Ligacion, mga tugang, so be it, go ahead. Kung kiniklaim ni Ligacion yan, onra yan para sa iya, sa mga supporters niya, go ahead. Dapat lang kasi, tawanan ta rin po din, siya, din, ano ka po dyan, partner?
pag-intindi, intindi yung talagang mga tugang na ang sa tuyang congressman sa 3rd District is nagpapapansin. Intindi yung talagang. Kaya si mga project po digdi sa 3rd District, mga kabanat, sana na-discuss niya kay Secretary. Bako lang yung Andaya Highway, partner. Bako lang po yan mga Andaya Quirino Highway. Sana digdi po sa 3rd na banggitan niya po yung kay Secretary. Kung kiniklaim niya yan, go ahead. Sige na. Siya na po ang bida. Ang pakiulay talaga po kay Congressman Ligasyon, mga tugang, sana naman, yung pong Plaza Quezon, nabanggit niya lamang po kay Secretary Dizon, mga kabanat. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Tapuson ta na yan, iyon na. Ikaw na, Congressman, ikaw na. Kaya garo kinikritik baga si Congressman Ligasyon ngunyang partner. Demo na rin ang ismail niya luwasan sa iyang mga ngipon. Giting tagumpay. Akala mo nakapasar siya ulit sa bar exam. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Pero habang hinahalat na po ang mga reports kan sa tuyang pag-iriba, Adel, paki-follow up daw, Adel, yung bypass operation sa Kalabangat na igwa pala dyan, SK Kagaw, SK chairman. Tama, may SK chairman na nadakop sa bypass operation. Yan sinasabi yung mga ibang SK chairman partner, dapat din kaya, pilion kan mga ibatang mga kababayan bakong boto sa lang boto, dapat po kilatison ta yung pang mga iboboto, mga tugang mala ta sa saro pong bypass operation. Kasi ko lang naaraman may saro da pong SK na kabali dumal sa bypass operation na yon. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Bueno, kasugba po, mga kabanat, i-discuss ko lang na madali po, mga kabanat, mga tugang. Kasugma na mention ta, halipot man lang ining post ni Mr. Bong Rodriguez na igwada siyang trabaho. Aram po nito, mga tugang, tulos na nagdepensa ining mga, bako ba si Bong Rodriguez nagdepensa ining mga trolls niya ining mga trolls ni Bong Rodriguez sa issue kan trabaho niya. Naghahapot sa naman lang po kami, mga tugang, naghahapot sa naman lang po kita bilang kita taga-radyo, nasa media, naghahapot sa naman lang po kami kung ano ang sa iyang trabaho. And sa hiling ko po, mga tugang, importanteng maraman kang publiko ang buhay kan sarong nagkakandidato, di ba? Kita baga, mga partner, igwa baga kitang inapod na apo dyan, political forum, debate. Di ba pag may eleksyon po, mga kabanat, igwa kitang political forum? Pag dyan po palang sa political forum, nagpapabisto ka Halimbawa, ako si Benji Rivera. Ako po, tubong Naga City. Diyan po kami naka-star sa Prieto Street. Diyan ako nagdakula. Nakapagtapos po ako din Arong Kaning course. Ang ama ko po, si Arong Kani, si Arong ang ina ko. Nagpapabisto po baga kita, mga tugang. Kung may agum na ang kandidato, ang agum ko po, siya sarong businesswoman, ang negosyo ining mga, sasabihin mo. Ang aki ko po, sarong ng engineer, yaw po sa Metro Manila, pero kaibanan ko dyan, uya siya. Ang bunso, nagkaklase man pong nursing. Something like that po, mga tugang. Anong maanggot ka ni si Mr. Bong Rodriguez na naghahapot sa naman lang kita. Ang nagsisimbang pati partner Stephen, ang mga trolls, bako man siyang nagsisimbang.
Importante po maraman mga tugang eh. Sinasabi po ba yan pag may political forum? Ano man ta habo mong sabihon? Ano ta habo mo pong sabihon kung anong klase ang trabaho mo? Nagpapara panghamon ka din debate sa gobernador? Di ba sabi mo, magdebate ka mo ni Gob El Rey? Para magpaparamong kang debate. Sa primerong rangkada pa lang, baka sugutan ka kayang kung anong trabaho mo, dahil ka makasimba ka doon. Ano ba yan? Iyon po baga. Inot, mga kapatid, mga kabalat, pasabiyon mo kung ano ka, saro kang engineer, o saro kang nurse, negosyante, o anong negosyo mo, dapat po, sinasabi tayan, anong kinasusupog mo sa trabaho mo kung igwa, partner? Macho dancer. Ang trabaho bagay na medyo yung nakakasupog is yung mga GRO ka, sabihin mo, macho dancer ka, sabihin mo kung anong trabaho mo. Mga tugang, kita ngali, kita mga bistado na, ang ama ko po, sarong tricycle driver lang, ay dahil mo po tigla lang ang sarong tricycle driver. Marangal pong trabaho yan. Mapagalyi, mga tugang. Magkayod po aga hanggang banggi para lang itaguyod ang pamilya. Jeepney driver lang? No. Dahil mo po sabihin ng ama mo, jeepney driver lang. Nako, isa lang pong magsasaka? No. Dapat po, proud kita sa trabaho ka sa tuyang mga magurang. Iyo baga mga tugang, mga kabanat, ano ba masusupog ka kung anong trabaho mo? Sa street sweeper ka? Dakula ba? LGU man po baka nagpapasweldo ka na sarong street sweeper? Ano ang trabaho mo? Ano taday mo sinasabi? Sa hiling ko po kaya mga tugang, mayo siyang trabaho talaga. Right on siya digdi sa politika, na iyo man nagbubuhay digdi kay Bong Rodriguez. Kaya, sir, ano bang ikinasusupog mo na habo mong sabihon? Al sabi mo, rarauton. Ano ba rarauton ang puro na lang po kaya kita puro na lang po kaya kita rason. Permi mo din dong nirarason, rarautong ka mo. Nahilig mo na yan, haputong ka lang din kung anong trabaho mo, pagraraot na yan. May diferensya. Ako mga tugang, para sa ko, kung marangal po ang trabaho kan sarong tao sa kaligal, ano man ikasusupog ta mga kabanat? Tricycle driver si papa mo? Ano man masupog ka kung tricycle driver si papa mo? Grabe nga niya ang trabaho kaya partner. Ha? Mapagal baga magkayod, uran, init. Sarong parauma ang pamilya mo? Ano man maraot ka yan? Sige mong panghamon debate. Sige mong hamon din na debate sa gobernador ta. Gusto mo sa naman lang magpapansin. Dahil mo lamang naisip na kung haputong ka dyan kung anong trabaho mo, urula ka. Kaya mga tugang, di ko maintindihan digdi ano pati paano ba kasi nahilingi si Radyo Banat Facebook page ko. Pag mata ko ngunyan, kaya mga luma tilita. Pag mata ko ngunyan partner, paano din mga comment si post ko, pigparahilig ko, bako man po mga, mga nakalak ang profile, igwang taga Switzerland, partner na nagtatrabaho sa Batangas, pabira, igwamang kaya. Pigurulayan takamsur, taga Switzerland ka, nakikiarap. Igwa partner nakalak ang profile, sa iyang, grabe, po. Sabi kan mga kababayan ta, nagtaramda si Mr. Bong Rodriguez na siya matao din trabaho sa mga huben. Kakayang trabaho, tawan lang ka ng trabaho.
kung siya po damang ganang gobernador. Ika po nga ni, Mr. Bong Rodriguez, mayo kang trabaho. Ano man may tatao mong trabaho? Dahil ka nga ni, mayo kang trabaho. Pero baga nagrurulukuhan kita. Paano ka makatao din trabaho mga tugang sa sarong nagagad sa imong trabaho? Dahil ka nga ni mismo, mayo kang trabaho. Logic. Logic na lang. Halimbawa, aki mo, mahanap trabaho. Ano sasabihin mo? Magdumang ka kay Tito. Kay Tito Ariel. At matatabangan ka kay ito, may mga koneksyon ito. Saka duman sa tigtatrabahuhan niya, baka igwang bakante. Ika man, kung mo pamangkin mo, pamangkin, pinadigdi po ako ni Papa at ma-apply po na akong trabaho. Ano ngayon tinapusan mo? Yan po nga Tito. Tatabangan mo igwa kang trabaho, may katungdan ka sa sarong kumpanya. Halimbawa, magdumang ka gaya ki Tito Benji. Gulping itong kabisto, baka mai-recommenda ka ki Boss Dems sa Converge. Siyempre, madigdiman sa ko. Halimbawa, example lang po ha. Tito Benji. Pinsan mo nga si Arong Kani, si Arong ay iyo. Pinadigdi ako tabangan mo na po ko kung pwede. Arong po nga ako Arong Kani. Sige. Apudan mo naman ang connection mo. Padi, ikaw ako digding mga kamag-anak na hariyo naman nga ni, baka pwede mo pa i-consider. Arong baga kaya ang pag-apply trabaho? Paano mo, Mr. Bong Rodriguez, matauanan trabaho, ining sinasabi mong tatarauanan mong trabaho, na ika nga ni mismo, mayo kang trabaho. Tama na po. Dahil na po kita para palukuluko. Ginigimo po kayo din mga palukuluko kamo sa politika. Tapos, sasabihin ka mga kababayan ta dyan sa First District. Yan si Bong Rodriguez, ang apod bigay dyan, libre ang mga rap. Sige nga yung taram na araw-araw sipag lang, pero mayo ba yung trabaho? Paano mo may paliwanag po yan, sir? Iyo po baga, mga tugang. Example, pamangkin din do, aki din do. Nag-graduate ye. Ateneo, malupit na ang Ateneo, malupit. Cum laude. Nawa po yan mga arog kayan. Mahanap po yan din na koneksyon. Kuya, haloy ka na baga dyan sa kumpanya mo, baka kaya pwede mo kong mailaw. Pwede mong matabangan. May koneksyon, may trabaho yung hahagadan mong tabang. Araw kay Bong Rodriguez, paano mo man mai-recommenda, paano mo matawan ng trabaho, dahil ka nga, mayo ka man tigtatrabahuhan, baka man negosyo. Yan lang po mga tugang, simplihon, nakahaputan, dahil yun nasisibag, tapos sige pang panghamon debate. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ay nako, pabira ba yan? Kaya, ang totoo ka habo lang sabihin ni Bong Rodriguez na siya, kampanahon, paano ko sabihin, ginabit kan mga politiko para sa sarong pangangampanya sa social media. Yan ang totoo ka yan. Yan ang sabihin mo, Mr. Bong Rodriguez, na kinuha si serbisyo mo kampanahon kay itong national election para magpropaganda sa sarong kandidato. Anong apod dyan? Ngunyan. Kamo na mga tugang. Kaya nga sabi ka na mga kababayan baka ngayon mga trolls na yung partner, baka si Bong Rodriguez sa naman lang. Siya po may background talaga ni dyan may siya dyan may kabatiran ni si Bong Rodriguez dyan. Dahil naman po matawaran na sa iyang kakayahan. Pero hindi mo paano ka makasurvive sa pangaral daw mong pagbuhay? Mayo kang negosyo, magkatrabaho. Siyempre, uso na po ngayon ng social media. Malaw ka sa opisina, mapicture ka. Another day. Trabaho.
Mahatod ka sa mga aki mo sa eskwelahan, arong kuyi. Nagpipicture kami kan aki ko. Another day, daddy's duty. Iyo baga. O, mayo ka mabagal tigpo-post ka yan. Hain yan. Ang pigpa-post mo, mga pangraraot mo. Ay, nako. Dapat mga tugang magpakatotoo. Kaya baga sabi ko, ako mga kabanat, dahil po kita nagki-question kung anong kakayakan sa rong tao. Ang importante lang po mga tugang kung ano ika. Dahil ka magparatago sa anino mo. No. Cannot be. Ang sarap pong makandidato, nagkakandidato, aram. Dapat kan mga butante kung sisay ka. Ituntuman po mga butanting nagbuto sa imo. Dahil nga ni aram kung sa ikahali. Dahil nga ni aram kung taano ta, dahil kakasaruan ka sa imong agum mo niyan. Pag sinabi po bagang agum, dapat kaibanan mo. Pag sinabi mong pamilya, dapat kaibanan mo mga aki mo. Oh, hain. Paliwanag mo po yan, Mr. Rodriguez. Bako ang mga nagpapaliwanag, yung mga kadakul-dakul mong troll sa social media. Ay, nako. Sabi ko, ngunyan pong panahon mga kabanat, grabe. Pati ako, tong sabi sa ko, dumadyi, basahol mo. Garo nga paldo-paldo ka. Garo nga dako lang dako amo kababanan Kibong Rodriguez. Nagahapot sa naman lang po ako kung anong trabaho niya. Si Benji Rivera, Radyo Banana. Ano ang banat duman eh? Ano ang banat duman? Nagahapot lang po si Benji, si Tito Benji, kung ano ang trabaho niya. Banat na yan, dugay na. Si Benji Rivera, Radyo Banana. Kung may nag-iilusyon nga ni sa aki tayi, may aki kayo daraga na. Pag may nagbibisita sa aki, anong pa nga, si Seynoy, taga-say ka noy. Iyo pa nga, si Seynoy ang magurang mo. Iyo. May trabaho ka na. Iyo po, ano po ngayon ko? Naghahapot baka kita. Maraot maghapot, makandidato ka, nagkandidato ka pati. Baka tugang, sala daw si Tito Benji na hapoton ta ko ng trabaho niya. Ang sabi baga kaya ni Bong Rodriguez, habo niya dang sabihon. Guamang kaya, habo mong sabihin na kung anong klase ang trabaho mo. Si Benji Rivera, Radyo Banana. Dyan pa lang mga tugang, para sa ko dyan pa lang may itinatago ka na. Dyan pa lang, igwa ka na pong itinatago. Dahil po yan pwede. Cannot be na may mga tinatago ka. Dapat aram kan tao, kan mga butante kung sisay ka. Pwede man pala yan. Pwede man pala yan, partner, na kapag hinapot ka, Daddy, may pigpipinapan, ano ang trabaho mo, Daddy? Sabihin na lang businessman. Yun, pwede yun. Daddy, anong trabaho mo? Radio announcer. Yun baga. Mga akit na mga naghahapot, Daddy, anong kakupunig sa occupation mo? Di ba? Ay, simple yun. Ika, ano habo mong sabihin? Habo mo pong ipaaram sa publiko. Anong itinatago mo? Masakit po ba nagpaparatarago-tago, mga tugang? Ika lang po ang nahinig kong nagkakarakandidato na habong sabihin kung anong klase ang trabaho. Ano bang kinasusupog mo kung saro kang businessman, karpintero, beautician, barbero, ano man makasupog dyan? Mahayo man? Mahayo man baka makasupog dyan? Yan po, sabi ko lang yan sinagahapot na lugod ako na lugod na gahapot kung anong klase, kung ano po ang trabaho niya, ako na lugod na ang sinabihan na paldo-paldo na. Si Benji Rivera, Radyo Banana. May pang eleksyon mga tugang, naghahapot pa lang kami. Naghahapot pa lang si Tito Benji, binabanata na kita. Simbagon niya. Simbagon mo, bako ang naghahapot, ang babanata nindo. Yan ang ugali kan mga trolls, mga tugang. Pag ang boss ninda nababanatan ang nasirimbag, ini mga trolls na ang mga address yaon sa Switzerland, nasa Osaka, Japan. Pero araram ninda, updated sinda sa politics. Si Benji Rivera, Radyo Banana.
Ang oras, 17 minutes. Makalipas na po ang 8 o'clock. Mabuelta ang programang Radyo Banat. Standby! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga tugang, ganap na hong 8:22. Ang oras na yan, hatod sa to kan LY RR Realty Development Corporation, sa kapo kan Deca Asraya Residences. Yaw na po digdi sa Naga City, mga tugang, ha. Ang Deca Asraya Residences, ini po makukuha dyan sa Barangay Balatas, Naga City. And ini po soon to open for reservation. Ano po? Kaya si mga interesado dyan, magtaga-inquire na po kamo mga kabanat. Digdi sa Deca Office, Panganiban Drive, Naga City. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Aber, nasa linya si partner Junil. Makakaibalan po ang sarong operatives kang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Katakod po kan mga surunod-sunod na operation kan ahensya. Partner, good morning. BBS Banat Patrol. Kaya Kabinji, maraynaga sa tuwing mga parantabay. Makakaulit ang unyan ang provincial officer kan PDEA Kamapsor si Sir Adrian Pardo tanganing aramunta and detalye kadtong nangyaring apprehension sa droga kung saan na bungkag na sarong drug din dyan sa Banwaan ka na Calabanga Camarines Sur ka na nagtalikod na daw ka na Lunes. Sir Adrian Pardo, sir, good morning. Live ka sa Radyo Banat sa BBS FM Naga. Anangkor po si Kabinji Rivera. Good morning po, tabi, sir. Good morning po, Sir Benji at Sir Janelle at sa mga tagapakinig po ng inyong programa. Opo, sir, aramon mi lang itong details kan pagkakabungkag kan sarong drug din na kamo po ang nag-operate dyan po sa Calabanga tabi, sir. Good morning. Good morning po. Kang January 19 po, alas 4:38 kan hapon ay nagsagibo po kay sarong anti-drug operation na pinagtani po na persa ka na PDEA Kamsor, Calabanga NPS at Provincial Intelligence Unit po ng Kamsor PPO. Kung saan po nakapag-aristo kita dyan kay anong katawo at nakapag-kumpiska kita kay anong na sachet na naglalaman kay Shabu sa sarong harong na pidya tutubudantang drug din at nakapag-kumpiska naman kita kay mga drug paraphernalias duman sa area na ito. Opo, sir, itataw ko po sa angkor kay Kabinji Rivera. Kabinji. Okay, Hepe, good morning. Si Benji Rivera po ito, sir. Good morning. Good morning po, Sir Benji. Sir, paano natin masabi na ang isang lugar is drug den? And iba ang kaso ng maintainer ng drug den, sir? Yes po, sir. Unang-una po, kung paano natin na-determine na ang isang lugar is drug den is ito po is a result of a series case build-up na sinasagawa ng ating mga operatiba. Actually po, last year pa ito na i-report ng mga kababayan natin doon sa lugar na ayaw na rin ng masamang epekto ng illegal na droga doon sa barangay. Na i-report po ito sa atin and nag-validate po yung ating mga operatiba which confirm the information na binigay sa atin. Kung kaya binonitor po ito ng operatives, yung activity doon sa bahay na yon, at kaya na-determine natin na yung bahay na yon is drug den or gamitan ng illegal na droga. Kaya kahapon, ay nung January 19 is nakapagkasa yung ating PDEA agent na nagpanggap na pusher buyer ng illegal drug transaction doon sa target na si Kaugi na iyo rin ang tagsarili kang balay kang harungduman sa Barangay Zone 6 San Roque. Ang pag-execute po niya kay pre-arrange signal pag sugod duman kan mga back operating sarong na ito is may nabutan pa kitang mga
5 pang iba katao na kaiba kainin yung subject natin na naaktuhan na nagagamit po illegal na droga. Oh. So ang ipapile na po na kaso digdi sa main subject is Section 5 sa pagpapabakal ka ng illegal na droga at Section 6 sa pag-maintain gun drug din po kan Republic Act 9165. Pag-arog kaya na hepe is, di ba no bail na yan? No bail na pag nagbimintin ka ng drug din? Yes po. According po sa 9165, non-bailable po yung yung violation ng maintenance sa pag-drug din. Oh. Yung mga kasama, anong kaso yan? Yung mga nagkadarako po dito duman sa laungkan na sinasabing drug den? Ang mga kaibalan po duman is kakasuhan ta po kay Section 7 for visitors of a drug den, visitors of or employees of a drug den. Kakasuhan din po natin sinda kay Section 11 for the constructive possession of dangerous drugs. And Section 12 for the possession of drug paraphernalias po. Araw pa lang kaya, kapag And 15, naabutan ka pala ka mga operatiba, dawa, halimbawa, nag-deliver ka lang food panda, paglaw ka ng operatiba, yaong ka, pwedeng maimbestigahan ka, hepe. Yes po, as long as na igwa po siyang itong tao po na ito, igwang personal knowledge Yun. na itong balay na ito is pigagaramit ang illegal na droga at nabutan mo siya duman is obligado po kami na isama po siya sa investigasyon na gagawin namin. Okay. I-confirm ko lang, sir, may kaiba na duman? May nadakop ka mo duman na dating SK chairman o SK? Dahil po, kay information na araw ka iyan, sa mga nadako po, dahil po kami kay information na may SK chairman duman. Very good, very good. Sir, isa pang katanungan, kamusta po ang supply ng droga dito sa Bicol? Dito na lang sa Kamsur, dito sa Naga City. Lumaki, dumami, bumaba? Kamusta? Actually po, Sir Benji, parehas pa rin po ng dati yung pagpasok ng illegal na droga dito sa Kamsur. Kaya medyo nasasabi ng karamihan na kababayan natin dito sa Kamsur na dumami ang illegal na droga dahil po sinipagan po ng ating mga law enforcement unit, ng mga operatiba yung pag-monitor at in-intensify po natin yung anti-drug operation, kaya't marami tayong nahuli. Pero with regard sa may pagbabago, same pa rin naman. Ang kaibahan lang po is yung effort natin sa ngayon on anti-illegal drug operation is medyo nag-level up tayo. In-intensify po natin para po masakutin na natin yung mga kababayan natin na ayaw pa rin tumigil sa pag-engage sa illegal drug transaction. So, ang totoo pala, Hepe, nagdoble yung trabaho ng PDEA at saka ng PNP sa paghuhuli ng mga drug user. Kaya sa tingin ng iba, dumami yung supply. Hindi pala, mas nadoble lang yung trabaho po ninyo. Tama? Yes po, yan po naman is sa instruction po ng ating mga pinuno sa PDEA at sa PNP Bicol na i-intensify natin yung ating anti-illegal drug operation. So, kailangan namin mag-double time sa aming trabaho para naman kung hindi man natin mawakasan yung problem ng illegal drugs dito sa probinsya, this man lang is mabawasan natin in a large scale po. Okay. Isa na lang, Hepe, katanungan kasi sabi nyo, binavalidate nyo po yung mga suspect, yung mga na-apprehend ninyo. Mga ilang buwan, ilang araw, pwedeng taon. Halimbawa may tumawag sa inyo, sir, ito si ganito, gumagamit ng droga. Pero yung pala, hindi naman. Actually, parang gusto lang na masira dyan sa barangay nila, sa lugar nila. Paano nyo po, minomonitor yung ganyang mga subong, Hepe? Yung una po dyan, Sir Benji, pag may information tayo na nare-receive, is ang pinakaunang ginagawa natin is binabalidate natin kung yung pinaparating na informasyon is totoo lang po. Totoo po. Tama po yung sinabi mo, marami po kasi report dito sa amin, nare-receive namin na report na may sinasabing tao na ganito na nagbebenta o gumagamit ng illegal droga.
Pero pag binabalidate ng tropa natin is hindi naman po totoo, yun po ang ginagawa natin na ano. Kaya ayaw din natin na may mga masasubject sa anti-illegal drug Correct, operation na correct, hindi tama. naman taga-involved sa illegal drugs. Oo. Kasi ang ibang mga informant naman, Personal ang nagal. opo, may iba pong motive na pagre-report sa atin. Kaya to be fair, sinasubject po natin sa series of validation yung mga impormasyon na nakakarating sa atin bago po natin ito aksyonan or magsagawa tayo ng mga operation po. Okay. Nabanggit po ni Mayor Lenny Robredo dito sa Naga City. Sakop niyo po ang Naga City, sir, di ba? Yes po. Nabanggit ni Mayor Lenny Robredo ang mga pusher, drug pusher, is karamihan daw po is hawak din ng PNP. Ayan pa kasama. Kaya ang nagtitip din lang naman daw sa PNP, yun din mga pusher. Pero yung pusher siguro hindi nahuhuli. Ang nahuhuli yung mga scorer o yung mga maliliit lang na nagtutulak, pakakabili doon sa supplier nila, katar-katar, di ba? Ano pong reaction mo dyan na ang mga tipster lang naman daw ng PNP is yung talaga mga pusher? Sir, anong reaction mo dyan? Yung mga law enforcement unit po dito sa probinsya ng Camarines Sur, especially dito sa Naga, is regular po kami nag-uusap. At sa aming pag-usap ni City Director is kinonfirm niya na walang pinapayagan na magbenta doon sa mga asset nila. At ganun din sa aming hanay is linilinaw ko rin po na wala kaming taong pinapayagan na magbenta. Wala kaming pinapayagan ng mga asset namin na magbenta ng illegal na droga. Kasi kaya nga po tayo nagdo-double time ng ating effort is para mabawasan po natin yung pagpakalat ng illegal na droga dito sa ating lugar, sa ating area of responsibility. Kaya kung may mga nagpapakilala po na mga tao dyan sa barangay nyo, na tao ako ng PDEA, tao ako ng PNP, Isabong. pwede ako magbenta ng illegal droga. Hindi po totoo yan. Wala po kaming ino-authorize Ano na pala? magbenta ng mga asset namin. At kung may mga nalalaman silang informasyon na ganyan, agad po yan iparating para ma-actionan natin. Kasi hindi po totoo na may inaalaw po tayo na mga pusher dyan sa mga lugar na yan. Yung palang tinatawag na yung isinasabing tao ko ng PDEA, may prangkesa ako magtulak ng droga. Wala, cannot be yan, sir, cannot be. Hindi po yan totoo at hindi po yan pwedeng mangyari na pag-authorize tayo ng mga tao na magbenta para yung i-name drop po yung ating ahensya, yung ahensya ng PDEA at PNP, na sila itao namin, kaya hindi sila pwedeng hulihin. So pag may mga ganyan pong informasyon dyan sa mga barangay, at tatamantalin ko na rin po itong pagkakataon na to, para sa kalaman ng ating mga bayan na pag may mga information silang ganyan, agad po iparating yan sa aming tanggapan o sa tanggapan ng pulisya, para naman po agad dating ma-actionan kasi hindi po pwede yung mga ganyang instances na gagamitin yung ating ahensya para sila is patuloy na makapagsagawa ng illegal na gawain. Okay, so pinabulaanan po ninyo dinidinay nyo na hindi totoo daw yan, ganyang informasyon. Ano po? At kung meron man, nagpapakilala, hindi nyo tao yan. Ano po? Yes po, wala po tayong inaalaw na ganyan. Okay. Sir, thank you very much. PDEA, ikaw sir, ang provincial, Provincial officer po sir. ng PDEA Camp. Okay. Thank you very much, Sir Adrian Pahardo, sir. Thank you very much. Mabuhay ka. Thank you po. And more power po. Okay. Makatugang si PDEA Provincial Officer Adrian Pahardo, makatugang. Ano po? Kaya dyan sa mga barangay nindo, partner Parikoy, dyan sa barangay nindo, sa baka sabihin, may prangkesa 2-each. May prangkesa 2-each para magtulak, partner. Dahil po yan totoo. Dahil totoo. Yung iba nagsasabi may prangkesa na sa PDEA. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Kasuarin pa naging LTO ang PDEA, partner, para magtaong prangkesa. Si Benji Rivera, Radyo Bana.
Oras, mga tugang 8:37. Babalik po ang programang Radyo Banat. Pabilohon talagang kadakultang komersyal. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga kabanats, eksakto na pong 8:42. Ang oras na yan hatod sa to kan Deka Asraya Residences, mga kabanat. Oy, paabutan ko din happy birthday ang samuyang pinaka big boss digdi po sa Bicol Broadcasting System. Mayong iba kundi si Ma'am Nelly Villapuerte. Ma'am, happy birthday po, madam ha. Ma'am Nelly, kadakol pa si ma'am na matatabangan, gulpi kang tinatabangan, natabangan. God bless. Ano po? Kay Ma'am Nelly. Ano po? Ma'am Nelly Villapuerte. Ano po? Birthday niya ko dyan. Ano birthday niya ko dyan. Kasabay niya mag-birthday, paring Stephen, si Congressman Migs, di ba? Congressman Migs Villapuerte, happy birthday! Happy birthday! Magpakanton, Kong Migs, happy birthday! Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras 8:43, nasa linya si Mahiguson si partner Junil. Garo ba lang yung may birthday, ha? Nasa linya si Junil, makakaibanan ta po ang Chief of Police kan si Pukot. Ano po? Nel, good morning! BBS Banat Patrol. Kabinji, liwata, maray na aga sa mga parantabay. Tama iyan na makakaibanan ta na Chief of Police kanda Banuan kan si Pukot Camarines Sur, si Sir Major Antonio Pera. Iyan tanganing aramunta na update girigipon nindang investigasyon manungod sa nangyaring shooting incident Kasubangi dyan sa barangay South Centro, Sipukot, Camarines Sur. Major Tony Perser, good morning. Live ka sa BBS FM sa programang Radyo Banat. Si Benji Rivera po and Angkor Tabi. Sir, good morning. Hello po sa Indo, Sir Benji Rivera, asin kay brother, asin sa mga parantabay po kang BBS Naga. Opo, itataw ta katabi sir sa Angkor para sa magkakanigong entrevista mapadapit ka nangyaring shooting incident kasudma dyan o kasabanggi sa South Centro Sipukot. Kabinji. Okay, thank you partner. Hepe, good morning si Benji. Kasubang po kasi may nagpadar sa kong picture kan sarong lalaking nakahandusay dyan. Binadilda po yan. Hepe, pwede kami makahagad details kan insidente po? Iyo po sir, good morning po sa imo sir, and good morning mas imong mga parantabay. Iyo po, kasubanggi po, mas menos mga alas 8:12, inimbang nga banggi, nag-apod sa tuya, hindi sa hotline na sa istasyon, itong patrolya kasi nakayuti ta sa luwas, duman sa sentro kang Sipukot, kasi bigyan po kita na may concerned citizen na nag-report sa iya, na may gawa daw ning shooting incident duman sa may parte kang South Centro. As in kang pagkatapos ka ito, sila tulos man nag-responde, kang akuman, na informan kang si duty tadigdi sa istasyon. Nagduman man kami sa area para mag-conduct ng investigasyon. As in, duman nga ni, nag-interview kita si mga rayawan duman na tao, pigiling ta si mga pag-install na CCTV. Sa initial tang investigasyon, inimbiktima, saro siya si Kuya Benji Birne Joker Doro Yankee Baldosa, siya residente kang barangay Gaongan, Bukod Camarines Sur. Saro po siya sir ng negosyante, may sadiri siyang patayan si Loren, and at the same time, may tindahan siya, itong tabahin niya sa mga military uniform. Yaon siya duman sa may parte ng South Centro. As in, base sa initial na investigasyon ka, ining biktima, yaon duman sa loob ng sayang tahian, mantang ining suspitsado, linaog siya,
ay base naman sa mga testigo sa pagtarait niya ito, nagsuntukan pa si Dua, nagsuntukan, as in, nahiling na lang nila na nagdadalagan si biktima, sinundan kang si suspect sa may kuya nini, subuot, may gamit ng motorsiklo, may kaibanan nini. As in, sa pag-abot naman sa parte kang Bersil Village, Barangay South Centro Manini, siguro more or less mga 50 meters halay duman sa sayang pwesto, tumanag siya sir inabutan, as in, kantago kaya siya sa likod kang tricycle, na corner siya duman, dumana siya, dinaril kang si suspektado. So, hindi pala na suspect, bistado na po dito. Nakadakop na po ini, sir? Dahil pa po sir, sa kunyan po, padagos po ang follow-up sa tuyang pag-iriba, as in, nagbabacktracking po kita, ang kasubangi po ang pagpupusan ta si kung saan nag-agi si suspect sa pagkatapos ka itong insidente. Pero base duman sa mga na-reviewta na CCTV, medyo makaskas kaya si Kuyan, makaskas si motorsiklo na nasa kayan, nakapture ng kusa siya, nakapture man kang mga CCTV di diskang LGU si Poco. Kaso dahil makaskas, malabo po siya, dahil po ma-identify. Ang kasi kaya ngunyan po, sa ngunyan, padagos ang pagpalap ka itong mga CCTV. Para ni duman sa pinangyarihan ang pig-review ta. Okay. Madaling sabi po, Hepe, magkabistado ang suspect saka ang biktima na nagkumprontaran pa po, sabi mo. Kaya po, sa Okay. base duman sa mga testigo, kaya ang kuyanta naman kayo po, ang maging nagpapala po kita mo yan, para kasubanggi po kaya dahil makakaulay pang maray si Kalibin, dining biktima. Dahil grabe pa si hysterical niya, grabe pang kibit, dahil makakaulay ng toltol. Dahil sa kanya, babalikan mi po siya, baka pwede na siyang makaulay na kung si Say ang pwedeng naging kangkutan, kang sayang Kalibin, bago pa ito nangyaring shooting incident. At least po, Hepe, igwala ka mong lead and day ka mong blankado dyan sa suspect na yan. Ano po? Po, yung padagos man po siya ng kuya ng mga pagkiripatan na may amay nga sa bago. Kasubanggi, madaling araw na tapik sa may talaga si mga posibleng inagihan kang si suspitsado kang sayang inagihan kang pagkatapos kang si suspect. Yeah, okay. So, pero po, tama ka na biktima tabi, sir? Dahil ito pa po sir madeterminaran dahil ang nagkandak po kang si Kuya, si Tagasoko, pero nakulon po siya ng tama. Dahil dumana po siya na corner po siya duman sa may likod ng tricycle dahil na siya nakahalik duman. Opo. Basta nakulon po siya na recover duman ng Kuya, empty cells. Na-recover po sa may harness pinangyarihan. Kaya yun po ito ang Kuya nagta. Si mga testigo na tangwag po pa lang na nagsuntukan si Dua, sa kuyan po kaya naka-helmet si suspitsado. Kaya dahil po mamukhaan, dahil po mamukhaan. Okay. Hepe, thank you very much. Mabalos sa sa imo. And ingat po, ingat. Yes sir, Tunjay. Atin, maray na naman po atin. Salamat po sa oras na pitaw nito sa kuya. Okay, babalo sir. Del, thank you kay Jonel. Hali po dyan sa newsroom. Ano po? Si amigo ko, si Pamangkin, aking ni Pinsan Eman. Padaraan kitang picture kay itong biktima, sorry. Nakahandusay duman na dil, binadil, gadan. Kaya nako, sana madakop na po yung suspect, and kung nagdadagog po yung suspect, magsuko ka na partner kasi nako, palagutan mo. Yan pong ginibo mo. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras na mga kapatid, 8:51, alas 8:51 na po din pagkaaga. Basa. Si Benji Rivera, Radyo Banat.
Pasakitan tala naman yan sa tuya. Maribay naman kita din na salbigi. Iyon yung tigreklamo ko kasubago kibos ay di ko tuod ko niya kaling bago kong antipara partner. At ibang grado. Ibang grado di pa po ko tuod. Ano po? Sabi kaling nag-text pare ko'y OA naman marhay siligasyon. Sa Naga City, Gulpiman, bagang mga ralabot na tinampo arog dyan sa Kamaligan. Okay. Abilya, pati Abilya partner. Dakol talagang ano dyan lubak-lubak. Kalabanga, yung tulay sa Kalabanga pare ko kadakol pa pong dapat ayusun digdi sa third. Ano po? Kaya lang yun talaga yan talagang araw po talaga kayo na buhay. Weather lang. Nagtatanong naman din sa kuyang Justler partner. Sa kuyang Justler. Okay, sabi ka rin nag-text, G, marhay na aga. Mo partner ang Justler na. Medyo naglolo ko na naman. Naka-open mic ka mo dyan, hoy. G, good morning. Maray na G, good morning. Pinapasikat mo lang yan na maray si Bong Rodriguez. Daiman yan bistado, mahilig lang magparapang raot. Thank you. Data man pinapasikat. Alangan man data po bareta yung tao. Data lang, di ba? Papangit naman na nagpapara gibo siya din na kabalbalan, nagpapara pang raot siya sa social media, tapos nagpapara, anong apo naman partner? Nagpapara pabisto siyang arong siya kani, pero ang trabaho niya, niya lamang masabi. Wabang kayan? Si Benji Rivera, Radyo Banat. Yung baga, hilakon mo din text pa kansara, totoo yan, idol. Ang trabaho ni Baliw, secret. Oh my God. Dahil ko na sumpayan, may sinabi siya ding liw ba? Liw ba? Trabaho mo lang, dahil mo masabi kung ano partner, tapos nagpaparapang hamon ka din debate. Ano ba yan? Yung mga partner, paano mo sabihin partner na ika-arong ka ni, matao kang trabaho, pero si iba partner, pero mayo kang trabaho. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Guwabang kaya niye? Ano ba yan? Idol, sa mga driver na arog ko, dakulang ginhawa yan, sir. Pero malinaw talaga text ko yan, nagsalbing. Progreso sa marhay na liderato. Sa mga driver na arog ko, dakulang ginhawa yan, sir. Benji, kapag naayos na po ang Andaya Highway, si Ligasyon man o si Governor ang nag-effort, ang importante, maayos. Correct? Good morning, sabi kan sa barangay Amumukpok. Magandang kalsada, pinagawa ni Kong Hori. Oy, kadakol talaga pero saba. Hilingon po, hindi ko lang ipasa sa imo hindi ko lang po na i-forward sa imo sa aga po. Bako lamang po yung bako lamang po mga tugang. Bukas ang mic dito dyan. Bukas ang mic. Mga kabanat, bako lamang po kasi yung ralabot na tinampo ang pinagtatawanan tanig atensyon kasi. Ano ko dito? Barangay Taisan, Sipukot partner, Andaya Highway, pinaayos po yan kan 2023. Natapos ngunyan pong 2025.
O dyan po sa Barangay Kulakling Lupi. Di ba? Sa agay, ipo-forward ko rin sa iba. O, hilungan mo. O, hilungan po dito mga tugang. O. Very, very, very beautiful. O, Barangay Taisan, Sipokot, Barangay Kulakling, Lupi. O, hilungan dito. O, implemented 2023-2025, partner, Lupi. O, Andaya Highway, ganda. O, hilungan dito. O, nako. Dahil ba po kasi pwede sabihin na pinabayaan po kan kinatawan, kan congressman po dyan sa 1st District, ang Andaya Highway. Naku, cannot be. Unfair naman po yan. Ano po? It's unfair, Dapat sabihin ta rin po Iyan po bagang sinasabi ko mga kabanat. Pigpapara gibuan din ng propaganda ang sa tuyang mga opisyal. Paano na lang po kung day nasisibag? Di ba? Matubod yung iba talaga, mayo kang ginibo. No, cannot be. Hindi po matugot kaya ang programang Radyo Banat, ako mismo, na igwa pong mga taong pinopropaganda ninda. Naku naman, kung kaya nga nindang gibo niya sa mga opisyal na partner ano pa kaya sa mga ordinaryong tao, pare ko, Si Benji Rivera, Radyo Bana. O, Barangay Magais, Barangay Magais 2. Ini po sa Del Gallego. Hilingon dito sa Agayita. Hilingon po dito mga tugang. Ganda. Good morning. Garo ika, dahil nakaka-move on, kiligasyon. Sa Andaya Highway, lamang kan social media at sa iyang epal moves. Ito na po, may nakitang basulod dyan. Yung mga epal moves na yan, talaga naman, nag-click. Baka si Bong Rodriguez na naman lang ang nagkakapot kan mga troll account na yan. Siya po ang sinasabi kay to the head kan sa troll farm na ginamit last national election. Pwede. Bako po yan hari yung mangyari mga partner. Kasi may background siya dyan. May background siya dyan, pare ko di ba? Sa sarong account, pwedeng sarong sa 10 account partner. Pwedeng siya lang ang nagkakapot kaya, di ba? Si Benji Rivera, Radyo Bana. Oy, sa pangarap po kan Bilog na Pwersa kan Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talapitan kan sa indo mga radyo. Luway-luway na kita mapaaram pansamantala digdi po sa loogan programa. Ako po si Benji Rivera, mabalos ka sa inyong pagkantabay. Ulit, happy birthday kay Ma'am Nelly. Ma'am, we love you. Aki Congressman Migs, partner, happy birthday din. Ano po? Ako po si Benji Rivera, mabalos ka sa inyong pagkantabay. Basta Bareta, sigurado labanan ang fake news. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Bana Extreme. Mula sa Juan 11:26 hanggang 30. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba dito? Sinabi niya sa kanya, Oo Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, na paparito sa mundo.